Hello po. Attorney Tam, nandito na naman tayo. Pag-uusapan natin ngayon, tungkol na naman sa mga kaso nyo, sa mga hearing ninyo. Hugot po ulit. Ano to, laging tinatanong. Attorney, ano mangyayari dun sa sa kaso ko? Tutuloy ba yung hearing? Hindi pa kasi ako nakakapagpiyansan. Dito ako sa abroad eh. Attorney, nasa probinsya pa ako, hindi pa ako nagbe-bail eh. Alam ko may kaso na ako eh. Tutuloy ba yun? Yan yung mga tanong lagi. Tutuloy ba yung hearing ko, attorney, kasi hindi pa ako nagpapiyansa? Yan ang tanong na sasagutin natin. Yung mga natuto na sa akin, kung napanood nyo yung vlog na wala pa akong pampiyansa, ano yung purpose ng bail? Vlog 214. Bakit ka ba kasi nagbe-bail? Nagbe-bail ka kasi may warrant ka na or nakakulong ka. Ano ang koneksyon yan sa magiging hearing mo, sa kaso mo? Anong mangyayari pag hindi pa nagbe-bail yung akusado? Kahit complainant ka, pwedeng tanong mo rito, Attorney, nakikita ako pag nakikipagchismisan sa kanto, hindi pa nagpapiyansa, pero may warrant na yun eh. Sumbong ko kaya, Attorney. Kaya, Attorney, ba't hindi pa tumutuloy yung hearing niya? Eh, matagal lang may warrant yan. Bago natin sagutin yung pinaka-core ng issue natin, bago natin sagutin yung pinaka-tanong, okay? Isingit muna natin to. Attorney, paano kung civil case ang yung kaso namin? Anong mangyayari sa kaso? Tutuloy ba? Okay? Tutuloy yan kasi civil case. Wala namang warrant eh. Sinasagot natin dito, Attorney, paano kung hindi pa nahuhuli, hindi pa nagpapiyansa? Tutuloy ba yung hearing? Ibig sabihin, criminal case. Kasi pinag-uusapan natin, warrant eh. Bail. Piyansa ang pinag-uusapan natin. Ibig sabihin, criminal case. Pag civil case, wala tayong pag-uusapang piyansa dito, wala tayong pag-uusapang warrant of arrest dito. So, tutuloy ang kaso pagka civil case. Okay? Malinaw tayo dyan, ha? Sagutin natin yung pinakatanong. Ang sagot ko dyan is, kailangan i-qualify natin. Anong ibig sabihin na i-qualify? Ibig sabihin, depende sa sitwasyon. Scenario number 1, ha? Unang-una. Attorney, tutuloy ba yung hearing kapag hindi pa nagbe-bail? Unang senaryo, hindi siya tutuloy, ha? Hindi siya tutuloy. Kung yung akusado na hindi pa nagbe-bail ay hindi pa naman nahuhuli o hindi pa nakakulong. Hindi pa tutuloy ang hearing kung yung akusado na sinasabing, Attorney, ako yung accused eh. Hindi pa ako nagbe-bail. Anong mangyayari sa hearing ko? Hindi pa tutuloy yun. Hindi pa yan tutuloy. Kung hindi ka pa nahuhuli or hindi ka pa naman nakakulong. Attorney, nandito ako sa probinsya, tatago ako eh. Tutuloy ba yung hearing ko? Hindi pa ako nagpapiyansa eh. Hindi. Yan, malinaw yan. Panoorin yung 214. Bakasyon kami, nasa Tagaytay kami. Yung vlog na yan. Pero sagutin na rin natin, Attorney, bakit Attorney, tenga lang yun. May warrant na siya, Attorney. Dapat tuloy ng kaso. Di ba, yung mga complainant, ganyan gigil eh. Again, itong vlog na to. Wala pa kasing jurisdiction yung korte sa akusado. Kaya hindi tutuloy ang hearing. Hindi muna siya isa-set na ang arraignment. Kasi hindi pa siya nagpapiyansa, hindi pa siya sumusuko sa korte. Hindi pa siya nagvo-voluntary surrender sa korte or hindi pa siya naaaresto ng mga pulis. So wala munang hearing yan. Hindi muna isa-set ng arraignment yan. Sample. Yung case nung Mayora sa Norte. Di ba? Hinahanap pa sa ibang bansa kasi di ba may mga warrant siya. Kasi kung hindi naman siya nahuli, hindi naman siya tutuloy yung mga kaso niya dito na sinasabing may mga warrant siya. Yung sinasabing hindi pala siya daw Pinoy, Chinese pala. Di ba kita nyo sa ibang bansa pa? Nakipag-coordinate pa yung yung gobyerno natin sa ibang bansa para lang mahuli siya dun. Yung mga na yan, mga exaggerated scenario na yung mga high-profile cases na yung mga yan. Pero ibig sabihin, basically, lagi ko nang sinasabi, hindi tutuloy ang hearing at hindi na-aresto o hindi sumusuko yung akusado. So, kung hindi ka pa sumusuko, hindi ka pa nagbe-bail, may warrant ka lang, hindi tutuloy yung kaso. Pag nasa korte na, baka ngayon isingit mo, Attorney, parang pong sa pa lang, PI pa lang, preliminary investigation pa lang. Anak ka ng tinamaan ka naman ng Sinasabi ko na nga, di ba sa preliminary investigation, kung napanood nyo yan, walang warrant of arrest dyan. Huwag nyo akong hihirit-hirita ng tanong na, Attorney, paano ko sa PI, tutuloy PI? Tutuloy yun. Dahil wala namang warrant of arrest dyan eh. Tutuloy yan. Pag hindi ka nakasagot, yan dyan ang mga vlog ko. Absent ka sa PI, wala kang counter, affidavit. Masasubmitted for resolution yan, yung kaso mo, kung nasa PI pa lang yan, with or without you. With or without you. With or without you. Huwag natin pag-usapan yung PI kasi walang warrant dyan. Sasabihin nyo yung mga complainant, Attorney, lugi naman kami.
Oh, ba't ganun? May warrant of arrest na nga siya, tapos hindi tutuloy yung trial. Bakit nagkaroon pa ng warrant of arrest? Diba? Bakit nagkaroon pa ng mga usapang piyansa? Kung magpuproceed din pala yung mga trial, kung wala yung walang jurisdiction ng korte sa akusado. Common sense. Diba? Kaya, ang rule is, magpuproceed tayo sa arraignment, pagka ang korte meron ng jurisdiction dun sa akusado. Okay? Hanggat wala pa, paano yung attorney? Hindi pa siya nahuhuli, hayahay lang siya. Hindi, may warrant siya. O, tago lang siya ng tago. Nagigit ninyo yung pinopoint natin. Huwag yung mga complaint kasi inisip, lugi kami. Walang lugi-lugi dito, ha? Hindi to basketball. kung yung akusado ayaw magpakita, okay? Hindi nga tutuloy yung sa kanya, hindi tutuloy yung kaso sa kanya, pero lagi siyang may warrant, lagi siyang may kaso. Oh, 'di ba? May hit siya sa NBI. Kung naipasok na yung pangalan niya doon sa database ng NBI. Sa police clearance, lagi siyang may hit doon. Kaya yung mga nakikita niyo sa mga after ilang years nahuli, yung mga naisuwa ng warrant, yung mga nang rape ng ganyan, minolesta yung ganyan, 'di ba? Parang nakikita niyo sa mga balita 'yan. Pagkahuli sa kanila, hindi pa sentensya 'yun. Pagkahuli sa kanila, doon pa lang nagkaroon ng jurisdiction ng korte, iseset pa lang for arraignment yun. Okay? Doon tayo sa pangalawang senaryo. Ano ngayon, attorney, yung instances, yung mga pagkakataon na tutuloy ang kaso. Tuloy-tuloy na, proceed na tayo. Hanggang judgment na. Kahit na hindi pa nagbe-bail. Kung yung akusado, nakakulong na. Kung nakakulong na siya. O kaya, na-bench warrant siya during trial. Hindi na siya nagpakita. O, kaya lang, na-arraign na siya. Kunwari, na-arraign na yung accused. O kaya, nahuli na yung accused. Nakakulong. Walang perang pampiyansa. Once na na-arresto na ang akusado, nakakulong na yan. O kaya, nag-bail na ang akusado at nasa lumaya siya. Tapos na-issuehan ulit siya ng warrant. Hindi pa muna siya nag-bail. Tuloy na yung hearing nun. Okay. Kasi, nagkaroon ng jurisdiction yung korte sa kanya. Nahuli na siya, nakakulong na siya. It is just that, wala pa siyang pampiyansa. Nakakulong lang siya. Hindi na natin pwedeng hintayin dito yung kung kailan siya mabe-bail. Attorney, hindi mo natutuloy yung hearing ko, ha? Kasi, nandito pa sa kulungan, Wala pa kang pampiyansa, Pinalaro ko pa, nasugal ko pa, Hindi ka nahihintay ng korte. Naget mo? Kasi sabi ko nga, di ba, dun sa 214, once na nakuha na ng court and jurisdiction dun sa akusado, paano yun? Pag sumuko na siya, kaya nahuli siya, nag-bail siya, kuha na ng court yun, puproceed na mag-arraignment na yun. Okay? It doesn't matter kung mag-bail siya o hindi. Nahuli siya ng pulis, inaresto siya ng pulis dahil di ba nag-issue ng warrant of arrest ang korte. Kulong siya ngayon. Wala siyang pampiyansa. 2,000, hindi ba kapiyansa? Kahit nasa kulungan siya, tuloy. I-arraign na yan. Noong wala pang pandemic, ang mga akusado na nakakulong, dinadala sa korte yan. Binibit-bit yan. Tapos doon siya mag-arraignment. Noong nagkaroon ng pandemic, nauso yung mga online hearing. Ngayon, until now, na-experience ko pa rin, na nag-arraignment ang mga akusado via online. Nasa jail sila. Okay? Naririnig mo ba ako? Si accused, ganyan. Pedro de la Cruz, andyan ka ba? Taas ang kamay. Ikaw ba yan? Babasahan ka ng kaso mo, ha? Sa salang pamboboso, panghihipo. Ganyan. Inaamin mo. Doon na siya mismo, online. Nasa screen lang siya. Video conference hearing lang. Tuloy ang hearing. Minsan, ang akusado, nasa screen, nagtatrial. Kino-cross-examine, dine-direct examination. Tuloy yun, nakakulong siya. Okay? Kasi, nakuha na ng korte yung jurisdiction sa kanya. Okay? Hindi na tayo maghihintay dito ng pagpapiyansa mo. Magpiyansa man siya o hindi. Okay? Kasi ang purpose lang naman kasi ng pagpapiyansa is para habang ongoing yung trial, nasa provisional liberty ka, nasa laya ka muna. Kaya, kung bailable naman yung kaso, di ba, bakit hindi kayo magpiyansa? Right? Yung iba kasi, may mga nakakulong dahil walang pampiyansa or non-bailable yung mga kaso nila. Pero ibig sabihin, walang pakialam yung pagbe-bail mo sa pag-usad ng kaso kung nakakulong ka na. Ha? Kung na-issuean ka na ng warrant at nahuli ka na ng mga pulis, kinulong ka na,
tutuloy na yung kaso. It doesn't matter kung mag-bail ka. Judge, next month na ako magbe-bail. O, di okay lang. Tuloy tayo. Diba? Tuloy tayo. Next month ka na mag-bail. Sige. Nasa yan. Panoorin niyo yung vlog ko na 511. Okay, yung warrantless arrest. Lagi to. Sa korte, daily to. Yung mga sugal-sugal, yung mga nahuling nagsusugal. Pagkahuli sa kanila, pagka-aresto sa kanila, rektang ano yun? Rektang kulong yun. I-inquest na sila, sasapahan na sila ng kaso sa korte. Tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy na hearing nila, arraignment, trial. Yung iba doon, magpi-plea bargain na. Pero nakakulong sila. It doesn't matter kung nag-bail sila. Kasi huli na eh. Diba? Attorney, paano yung warrantless arrest? Walang warrant, attorney, hinuli. Panoorin nyo na lang itong vlog na yun ng warrantless arrest. Pero ibig sabihin, yung pagbe-bail nila, walang pakialam yun. Tuloy-tuloy ang party sa korte. Huli na eh. May jurisdiction na si judge, ang korte, doon sa akusado. Siset na, pag sumampa na sa korte yun, tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy ng arraignment, pre-trial, trial, hanggang mag-judgment. Unless, may mangyari, mag-plea bargain, o ma-dismiss, kung ano man, mag-demurrer. Pero wala nang hinintay na pagbe-bail. Attorney, paano kung sa kalagitnaan ng hearing, ng mga trial na sinasabi mo, bigla ako nagkapera, Tony. Binigyan ko yung yung tatay ko ng pampiyansa, pinansahan ko. Nakalabas siya. Paano mangyayari to, Tony? Wala, di tuloy lang yung trial. Nasa labas lang siya. At least may pansamantalang laya siya. Di ba? So hindi lang matutuloy ang mga hearing na yan, yung arraignment na yan, hindi maisaset ang arraignment. Pag hindi pa nagbe-bail ang akusado na hindi pa nahuhuli. Okay? Na-issuean lang siya ng warrant pero hindi pa siya sumusuko, hindi pa siya nagbe-bail, hindi pa siya nahuhuli ng mga pulis, hindi rin muna tutuloy. 214, panoorin niyo yung vlog na yan. Attorney, paano yung diniscuss mo na kasong walang warrant? Dali lang din yung kasong walang warrant. Kasi, di ba sabi ko doon, pagka tinawag siya during arraignment at wala siya, ano mangyari? Panoorin niyo yung bench warrant. Pag hindi pa rin siya nahuhuli, di back to basic tayo. Hindi muna isa-set ng arraignment kasi hindi pa nga nahuhuli during arraignment, hindi pa siya na-arraign. Back to basic lang din. Alright? So, I hope naintindihan nyo na, ha? Walang pakialam ang pagbe-bail ninyo sa mga hearing ninyo unless hindi pa nahuhuli. Okay? Pero kung nahuhuli na, ha? Mag-bail ka man o hindi, tuloy ang trial, tuloy tayo, tuloy ang saya sa korte. God bless mo, ha? Mag-ingat lagi sa labas, ha? Ciao!